771 hanggang 800. Hindi mo iyon pinapayagan. Ngayon ang anibersaryo ng iyong kamatayan sa susunod na taon, para mapunta ka sa impyerno, hindi nakakapinsalang anak ng aso. Sabi ng magandang babae na may hawak na kutsilyo laban kay Lance. Hahaha. Tumawa si Lance at sinabing, "Beauty, may hawak kang kutsilyo sa leeg ko, pero ang bagal mong kumilos, mukhang mabait ka. Imposibleng maging mabait ako sa isang tulad mo. Yuyu, alam mo kung bakit hindi ako lumaban. Yun kasi you are incapable of resisting me at all, you're nothing if you're relying on your family, you're an inner class trash. Hahaha, pretty girl, mahal na mahal kita, kaya stay with me tonight." Sabi ni Lance. Sa oras na ito, bumantong hininga ang lalaking tinatawag na Rodney, hindi mo pa rin alam kung kailan ka namamatay. Tumingin si Lance sa lalaki at sinabing, "Ikaw at ang dilag na ito ay parang may gusto sa isa't isa ngunit sa pagtingin sa iyo, parang hindi mo palubusang nabubutas ang layer ng relasyon na iyon, napakagandang kagandahan, talagang mayroon ka. He slept with her till now, hindi ba ito ay isang bargain para sa akin? Pumunta ka sa impyerno." Ang lalaking tinatawag na Rodney ay hindi na nakayanan at pinatay si Lance gamit ang isang espada. Gayunpaman, sa susunod na segundo, si Lance ay hindi tumalsik ng dugo sa lugar tulad ng inaasahan ng lahat, ngunit sa halip. Ikinapit ni Lance ang dalawang daliri sa espada ni Rodney. Ang lalaking nagngangalang Rodney ay nabigla, ganap na hindi inaasahan na papatayin niya ito gamit ang kanyang espada, ngunit napahawak siya sa pagitan ng dalawang daliri. Ang dalawang daliri ni Lance ay nakatiklop ng may lakas, at sa isang kalansing, ang espada ni Rodney ay nahati sa ilang piraso at nakakalat sa lupa. Paano nangyari ito? Nagulat ang apat na assassin. Sinabi ni Lance sa magandang babae na nakahawak ng espada sa kanyang leeg, "Beauty, hindi mo ba aalisin ang espada? Ikaw." Ang panloob na lakas ni Lance ay biglang nagkalat, at sa isang kalampag, ang espada sa kanyang leeg ay nabasag sa 12 piraso, na may isang taluktok na lamang ang natitira sa kamay ng magandang babae. "Ikaw." Kinilabutan ng magandang babae at hindi makapaniwalang tumingin kay Lance. Ang isang babae ay nagsabi, "Raul Sang, hindi ba, hindi ka ba basura? Bakit ang kaharian ay ang panloob na pintuan lamang at napakalakas, imposible." Hahaha, paano ako, Raul Sang? Maging isang bagay na malalaman yung mga maliliit na bata, umalis ka, hindi kita papatayin ngayon. Go! Ang lalaking tinatawag na Rodney ay abala. Ang apat na mamamatay tao ay biglang handang umatras, ngunit natakot na si Lance ay babalik sa kanyang salita na parang, napakaingat habang sila ay umatras. Naiwan si Lance, kung gusto talaga nilang patayin sila, paano sila mag-iingat? Ayaw silang patayin ni Lance, kung tutusin, hindi siya ang tunay na Raul Sang, at hindi niya alam kung ang Raul na ito ay namatay ngayong gabi sa totoong kasaysayan, malamang, pagkatapos ng lahat, ang mga taong tulad ni Raul Sang na ang lahat ng masamang bagay ay hindi dapat mabuhay ng matagal. Teka! Biglang sigaw ni Lance. Ano? Sinusubukan mong patayin muli? Sabi ng magandang babae na nagngangalang Yancy. Ngumiti si Lance, hindi, may sasabihin pa ako. Wala kaming oras makipag-usap sa'yo, pwede kang pumatay kung gusto mo, kung hindi ka namin magtagumpay ngayon na patayin ka, siguradong kikitil namin ang buhay mo sa pagbabalik ng tito ko sa hinaharap. Sinabi ni Lance, "Beauty, ang pangalan mo ay Yancy, tama?" Paano kung ako nga, sabi ng magandang babae na nagngangalang Yancy. You are very pretty. This young master is very interested in you, gusto mo bang maging kaibigan? Hahaha, kalokohan, I'd hate to kill you. Eat your blood, drink your flesh, I would be friends with you. Sinabi ni Lance, "Beauty, medyo kinakabahan ka magsalita dapat ay iniinom mo ang aking dugo at kinakain ang aking laman, hindi ang aking dugo at iniinom ang aking laman." Sinabi ng lalaking tinatawag na Rodney, "Yancy, huwag kang makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon, umalis na tayo." Pagkasabi noon, lumipad sa bintana ang apat na assassin. Ngunit,
Ngunit sa sandaling lumipad sila sa labas ng bintana, isang galit na boses ang nagmula sa labas, "Gusto mo bang umalis? No way." Ito pala ang sidekick ni Lance, si Wang Kai. Ang apat na mamamatay tao ay nanlumo at natuklasan ni Wang Kai, apat na kabataang pumasok upang patayin si Lance, na talagang bata pa. "Ipaglaban mo siya, isa sa kanila ang pupunta kung kaya natin," sabi ng isa sa mga lalaki. Sinabi rin ng lalaking nagngangalang Rodney, "Sinabi ko sa iyo kung bakit tayo pinaalis ng magnanakaw ng aso, ngunit lumalabas na ayaw niyang gawin ito sa kanyang sarili, ang isang magnanakaw ng aso ay isang magnanakaw ng aso." Sa sandaling iyon, ang boses ni Lance ay nagmula sa bintana, "Wang Kai, hayaan mo na sila." "Ah, second young master? Paano ito? Nandito sila para patayin ka." Abala si Wang Kai. Matigas na sabi ni Lance, "Sabi ko hayaan mo sila, walang kalokohan, okay? Young master, kung pakakawalan mo ang taong nagtangkang pumatay sa iyo, tiyak na magkakaroon ng gulo sa hinaharap." Si Wang Kai ay medyo masuwean, pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata si Lance ay isang basurang young master, siya ay hindi talaga loyal kay Lance, ang dahilan kung bakit niya pinuprotektahan si Lance ay dahil sa pamilyang Sang, hindi kay Raul Sang. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, "Wang Kai, kung lalabanan mo pa ako, hindi ako magiging magalang sa iyo." "Oo, pangalawang young master." Nakita ni Wang Kai na nagalit si Lance, kaya binitawan siya nito, kahit na hindi siya natatakot kay Lance, ngunit kung pumunta si Lance sa eldest young master o sa old master para magreklamo, siya matatapos na sana. "Let's go." Noon lang maingat na umalis ang apat na assassin, medyo hindi maintindihan ang mga mata ni Lance, bakit medyo nagbago itong Raul Sang. Hindi na sila pinansin ni Lance, at bumalik sa kanyang silid upang ipagpatuloy ang pagtulog, hindi ito ang kanyang buhay para kay Lance, ang pangunahing layunin ni Lance ay matuto ng healing arts, lahat ng iba ay huwag mag-aksaya ng oras kung kaya mo. Bagaman, napakaganda ng magandang babae na iyon, at sinumang normal na lalaki ay maaaring magkaroon ng pagnanais na angkinan siya. Kinabukasan, maagang nagising si Lance. Knock knock. May kumatok sa pinto mula sa labas. "Second young master, gising ka na ba?" "Op, anong meron?" "Ikalawang young master, pinapaante ka doon ng pinakamatandang young master." "Oh." Upang hindi magdulot ng anumang komplikasyon, pumunta pa rin doon si Lance, bukod dito, ayaw ilantad ni Lance ang kanyang lakas, dahil ang paglantad ng kanyang lakas, isang basurang biglang nagiging malakas na tao, ay tiyak na magdudulot ng bagyo, kung ganoon. Paano pa rin matututo si Lance ng healing arts, araw-araw niyang haharapin ang mga walang katuturang taong iyon. Dumating si Lance sa isang pavilion kung saan umiinom ng tsaa ang isang lalaki na humigit kumulang 30 taong gulang. Alam ni Lance na ito ang nakatatandang kapatid ni Raul Sang, ang pinakatalentadong binata sa Kangmo City, na umabot sa rurok ng innate perfection sa edad na 29. Hindi inaasahan ni Lance na ang mundo sa Memory Stone na ito ay kapareho ng tunay na mundo sa labas, at sa totoong mundo sa labas, ang mga taong maaaring umabot sa rurok ng innate great perfection sa edad na 30 ay mga henyo. "Kuya." Tawag ni Lance sa tono ni Raul Sang. "Well, nandito ang pangalawang kapatid." Ngumiti si Chintian Sang. "Anong gusto ni Kuya sa akin?" 772. "Kuya, wala lang, pinapaante kita at sumabay sa akin ng tsaa." "Kuya, hindi ako magteteya sa iyo kung may gagawin ako. Magiging busy muna ako." "Kuya, anong gusto mong gawin sa pagmamadali?" "Hindi ko ito itatago sa iyo, gusto kong pumunta sa Chinju Pavilion para matuto ng healing arts." Hindi ito itinago ni Lance, ngunit hindi niya sinabing hilang, dahil natatakot si Lance na ang Kanggo City na ito ay, wala akong term na hilang, medical arts lang, tulad ng mundo ni Lance, wala lang term hilang, lahat sila ay tinatawag na medical arts. Natawa si Chintian Sang at sinabing, "Pangalawa kapatid, magaling kang lalaki na hindi gumagawa, anong uri ng healing art ang natutunan mo?" "Kuya, this is unknown. I can't be a dude all the time. Well, I want to learn some skills, besides, I'm quite talented in this area."
Tila medyo naiinip si Chin Tiansang, at sinabing, sige, pangalawang kapatid, hindi ka na dapat pumunta sa Chinju Pavilion sa hinaharap. Bakit? Ikalawang kapatid, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iyong ginagawa, tumatakas ka sa Chinju Pavilion ng walang dahilan kung hindi dahil naaakit ka sa anak ng may-ari ng Chinju Pavilion, Miss Blue Pearl. Sinasabi sa iyo ni Kuya ngayon, Miss Blue Pearl, hindi ka makagalaw. Paano mo nasabi yan? Sinabi ko na hindi ka makagalaw dahil gusto ko si Miss Blue Pearl, kung maglakas loob kang hawakan siya, huwag mong sisihin si Kuya sa hindi mo pag-ibig sa iyo bilang isang nakababatang kapatid. Tila wala ang tono ni Chin Tiansang. Intensyon na ilagay si Lance sa kanyang mga mata, tutal, siya ay isang nakababatang kapatid na umaasa sa awtoridad ng pamilya, ang iba ay ayos lang, ngunit kung ito ay may kinalaman sa mga interes ng pamilya, sigurado akong hindi siya mangangahas na maging walang ingat. Talagang nanlumo si Lance, tiyak na hindi natatakot si Lance sa kuya, na ito, ang dahilan kung bakit pumunta si Lance dito at tinawag siyang kuya sa tono ng boses ni Raul Sang ay dahil lang sa ayaw niyang magdulot ng anumang komplikasyon. At nag-aral ng medisina sa kapayapaan. Ngunit ano ba, magkakaroon ng napakaraming mga hadlang. Ano ang Blue Pearl na babae? Si Lance ay walang interes sa anumang bagay, gusto lang niyang matuto ng medikal na sining. Gayunpaman, walang sino man ang naniniwala na si Lance ay talagang gustong matuto ng medikal na sining, naisip nilang lahat na si Lance ay tumatakbo papunta sa babaeng Blue Pearl. Sige, second kuya, go and busy, other women, whatever you like, kuya supports you, but you definitely not touch Miss Blue Pearl, go. Lumabas si Lance sa gazebo. Sa loob-loob, na may halong panghahamak, itong tinaguring kuya, nasaan ang kalaban ni Lance, bagamat siya ay nasa tuktok ng innate great perfection, ang realm ng tunay na katawan ni Lance ay nasa rurok din ng innate great perfection, ngunit, tiyak na susuntukan siya ni Lance. Nagtanong si Wang Kai, second young master, saan pupunta ngayon? Bakit hindi ka pumunta sa 100 Flowers House hinahanap si Miss Little Lucy. The hell with the 100 Flowers House, ikaw ang dapat maghanap ng manok, ang buong pamilya mo. Saway ni Lance. Natigilan si Wang Kai, medyo nabigla, at sa loob-loob niyang sinabi, hindi ba ikaw ang pinakasikat na pumunta sa isang greenhouse? Second master, saan ngayon? Kalokohan, syempre pupunta tayo sa Chinju Pavilion. Pero, hindi ba nilinaw lang sa iyo ng panganay na young master? Bawal kang pumunta sa Chinju Pavilion. Fuck, it's clear, kailangan ba akong kontrolin ng ibang tao kung saan ako pupunta? Pumunta ka sa greenhouse. Matigas na sabi ni Lance. Pwede. Sampal. Sinampal ni Lance, at mukhang galit ang mukha ni Wang Kai, ngunit mabilis niya itong nakontrol, kahit na kaya niyang kurutin si Raul Sang, hindi niya kayang labanan si Raul Sang, kaya mas mabuting magtiis. Pumunta sa Chinju Pavilion. Oo. Sumugod si Wang Kai sa beast cart at iniwan ang pamilyang Sang, dumiretso sa Chinju Pavilion. Nandito si Lance upang matutunan ang sining ng pagpapagaling, anumang bagay na humadlang sa kanya, gagawin niya ang lahat para moalis, ang mga walang kinalaman sa pagpapagaling, hindi mag-abala si Lance na bigyang pansin sila, tulad ng magandang babae na dumating upang pumatay sa kanya kagabi. Kung talagang gusto niya itong bigyang pansin, ang isang magandang babae ay kailangang manatili upang painitin ang kanyang kama, ngunit si Lance ay hindi. Dapat italaga ni Lance ang kanyang sarili sa pag-aaral ng healing arts ng mundong ito, pagbutihin ang kanyang healing arts, at bumalik para iligtas si Sally. Umupo si Lance sa beast cart, at maraming tao ang nakakita sa beast cart ni Lance sa daan at nagbigay daan dahil sa takot na makahadlang kay Lance. Ngumiti si Lance, mukhang sadistang tao talaga si Raul Sang, na nagpatakot sa mga tao sa kalye. Nagmaneho siya hanggang sa Chinju Pavilion. Ang gatekeeper ng Chinju Pavilion ay hindi nang ahas na pigilan siya at pinayagan si Lance na makapasok.
Pagpasok sa Chingju Pavilion, agad na nakita ni Lance ang maraming pasyente, ngunit marami ring mga doktor, bawat doktor ay may hiwalay na cubicle, may mahabang pila sa labas ng bawat cubicle, maraming pasyente ang naghihintay na makita, at mayroon ding napakalakas na mga pasyente. Damn, hindi ba ospital ito? Sabi ni Lance. Tama, ang Chingju Pavilion ay isang ospital, o katumbas ng isang ospital, ngunit hindi kasing komplikado ng isang ospital. Ibinilang ni Lance na mayroong higit sa 30 doktor sa kabuuan sa Chingju Pavilion. Mayroon ding isang bulwagan na may mga kahon ng mga halamang gamot sa mga dingding sa paligid, maraming mga lalaki at babae na nakasuot ng berdeng damit na kumukuha ng gamot, at maraming mga pasyente na naghihintay upang makakuha ng gamot tulad ng isang bintana ng ospital para sa pagkuha ng gamot. Tiningnan ito ni Lance at nakitang medyo kawili-wili ito. Pagkatapos, ang may-ari ng Chingju Pavilion ay ang direktor. Sa sandaling iyon, nang dumaan si Lance sa cubicle ng doktor, nakita niya ang isang karatula na nakasabit sa pintuan, na nakasulat, Blue Pearl, isang junior na doktor sa ikalimang baitang, na dalubhasa sa internal medicine, neurology, at anumang paggamot sa trauma. Bisitahin, mula sa 120 pilak na barya. Yoho! May ganito talaga. Hindi maiwasang isipin ni Lance ang isang modernong ospital na may mga pangalan tulad ng dumadating na doktor na nakasabit din sa pinto. Umalis si Lance. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ilang hakbang ay huminto si Lance. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, Blue Pearl. Ang mga asul na butil sa karatulang iyon. Iyan ba ang asul na butil mula kay Song? Fine. Then I'll go in and see just how beautiful this blue pearl is that would make both Raul Sang and his big brother for this woman. Agad na umatras si Lance, naglakad patungo sa pinto ng cubicle na kakapasok lang niya, tahimik na itinulak ni Lance ang pinto. Sa loob, isang babaeng nakasuot ng simpleng damit na nagdiagnose ng kondisyon ng isang pasyente, ay nakitang itinulak ni Lance ang pinto at nagalit, Raul Sang, anong ginagawa mo ulit dito, lumabas ka. Ang mga mata ay tila nakakainis, habang kung si Lance ay isang mangy dog, isang hitsura na nagparamdam kay Lance na hindi rin komportable, ngunit hindi siya si Raul Sang kung tutuusin, hindi na kailangang alalahanin ang mga bagay na walang kinalaman sa kanya. Oh! Ngumiti si Lance at isinara ang pinto. Sinabi ni Lance sa loob-loob, karapat-dapat na maging ang babaeng nagpaibig sa kanya ni Raul Sang at ng kanyang nakatatandang kapatid, siya ay talagang maganda, mas mahusay kaysa sa kagandahang pumatay kay Raul Sang kagabi, maganda, hindi makalupal na kagandahan. Gayunpaman, hindi tumigil si Lance upang humanga dito at dumiretso na naglakad, hindi tulad ni Lance na hindi pa nakakita ng magandang babae. 773. Pupunta sana si Lance sa may-ari ng Chingju Pavilion para makita kung gaano siya natuto ng mga medikal na kasanayan mula sa kanya. Sa sandaling iyon, isang pasyente na dumaraan ang naglagay ng tala sa kamay ni Lance. Si Lance ay abala sa pagtingin, nasaan ang dumaan na pasyente, ang taong ito na naglagay ng isang tala sa kanyang kamay ay isang babae, ang parehong babae na ginahasa ni Raul Sang nang pumasok si Lance kagabi, ay tila asawa ng ikatlong disipulo ng Chingju Pavilion Master. Bakit niya ako pinupunan ng note? Agad na binuksan ni Lance ang note, habang lumalayo ang babae. Nakasulat ang note, mamayang gabi ng 12:00, punta ka sa kwarto ko. What the hell? Nagsalubong ang kilay ni Lance, maaaring ang babaeng ito rin, ay hindi seryosong babae. O kaya naman ay napakahusay ni Raul Sang sa bagay na iyon, at bagamat siya ay mapuwersa, binigyan niya ng mabilis ang babaeng ito. Buhay! Inihagis ni Lance ang note, nang lumingon ang babae sa takdang oras upang makita si Lance na ibinabato ang note, nagulat siya at tumakbo upang kunin ang note ng may pagkataranta, habang nakatingin kay Raul Sang na may sama ng loob. Ngumiti si Lance, tunay kang babae, nakakatuwa. Raul Sang, anong ibig mong sabihin? Walang meaningful, wag mo na akong guluhin. Ikaw. Ikaw ano ka, wala akong interes sa'yo. Ikaw. Sige, tinatanong kita, nasaan ang may-ari ng Chingju Pavilion?
Tumalikod at umalis ang babae, napaka-depressed na tingin, sa katunayan tama ang hula ni Lance, bagaman kagabi siya si Raul Sang, ngunit sa loob-loob niya ay hindi siya masusuklam, ngunit gusto niyang gawin ito muli, kaya ngayon upang makita muli si Raul Sang, hindi na siya makapagpigil. Sa gabi, hihiwalayan niya ang kanyang asawa, upang pumunta sa susunod na silid upang matulog. Ang kanyang asawa ay isang matapat na doktor, hindi alam kung paano gumawa ng pag-ibig, at siya mukhang maganda, ang katawan ay napakahusay na pinananatili, higit na hindi nasisiyahan sa tapat na asawa. Kaya't ibinaon niya sa kanyang mga buto ang out-of-wall factor. Kung hindi mo sasabihin ko sa iyo ng malakas ang nangyari kagabi. Huwag, Raul Sang, natatakot ako sa iyo. Nasa botika ang may-ari. Saan ang botika? Siyempre sa likod bahay. Salamat. Agad na pumunta si Lance sa likod bahay at hinanap ang botika. Sa isang sulyap nakita ni Lance ang may-ari ng Green Residence Pavilion, na tila may pinag-aaralan sa ngayon. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Lance ay ang may-ari ng Green Residence Pavilion ay talagang isang malakas na tao sa tuktok ng unang bahagi ng Unity Realm. Si Lance ay orihinal na gustong gumamit ng Oyayi at ituro sa kanyang sarili ang sining ng pagpapagaling. Ngunit ngayon, nabigla ang planong iyon. Imposible para kay Lance na gamitin ang Oyayi sa kanya sa tuktok ng early Unity Realm, at kahit na lumaban siya, hindi siya kayang talunin ni Lance dahil si Lance ay wala ang kanyang mabigat na espada, at siya ay nasa ikatlong antas ng early Unity Realm, at ang ikatlong antas ay hindi naman tiyak na panalo. Walang magawa si Lance, ngunit pumasok pa rin si Lance. Ang may-ari ng Chengdu Pavilion ay tumingin kay Lance na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata at nagsabi, Raul Sang, naglakas loob ka pa ring pumunta, maniwala ka sa akin papatayin kita. Ngumiti si Lance, hindi katakataka na gustong gumamit ng kasuklam-suklam na pamamaraan si Raul Sang sa Blue Pearl, ngunit hindi ito nagtagumpay, kasama ang isang ama ng Unity Realm, paanong si Raul Sang ay madaling makarating sa kanyang paraan. Ngumiti si Lance, Pavilion Master, nandito lang ako para matuto ng medical arts. Umalis ka na dito, huwag mo akong sisihin sa pag-ikot ng ulo mo kung hindi. Sentimo, nako, Pavilion Master, hindi mo ako papatayin, ang lolo ko ang number 1 expert sa Kango City, ang lola ko ang number 2 expert sa Kango City, kahit alin, hindi ka mapapantayan, kaya hindi patayin mo ako. Ikaw. Ang may-ari ng museo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay talagang gustong patayin ang basurang ito, ngunit tama si Lance, ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa basurang ito ay magiging matindi. Raul Sang, isang asong tumatalon sa pader kahit na desperado, huwag mo akong itulak, hindi ako nangangahas na patayin ka, maingat lang ako sa iyong mga lolo't lola, kung hindi ko ito mapigilan balang araw. Tiyak na papatayin kita. Kaya, mas mabuting huwag mo nang subukang hawakan ang aking anak na babae, kung hindi, papatayin kita kahit na ipagsapalaran ko ang aking buhay upang maiwasan ito. Ang pamatay na aura ng Pavilion Master ay lumakas, ang kanyang anak na babae ay ang kanyang huling linya. Hahaha, Pavilion Master, pwede bang itigil mo na ang pagbanggit sa akin ng anak mo? Alam kong maganda ang anak mo, pero wala talaga akong ganang hawakan ang anak mo. Gaya ng sinabi ko, narito ako para matuto ng sining ng pagpapagaling mula sa ikaw. Get out! Sigaw ng may-ari ng museum, at mukhang gagawin na niya ito. Walang magawa si Lance at sinabing, sige, lalabas muna ako, pero nandito talaga ako para matutong gumaling mula sa iyo, hindi ko ginagalaw ang iyong anak para sa iyo, maniwala ka sa akin. Roll! Hinampis ng palad ng Pavilion Master. Agad na umiwas si Lance at lumabas ng parmasya, kahit na walang mabigat na espada si Lance at walang kalaban-laban, ngunit hindi ginamit ng Pavilion Master ang kanyang buong lakas at natatakot din siyang patayin si Lance, kaya umalis siya ng puwang para sa pagkakamali, at madaling naiwasan ni Lance ang kanyang welga. Gayunpaman, ang may-ari ng Chengdu Pavilion ay nabigla, imposible, kahit na hindi ako nangangahas na patayin siya, sinubukan ko siyang sampelan ngayon lang, ngunit paano siya nakaiwas ng ganoon kadali? Hindi ba't si Raul Sang ay isang panloob na basura sa antas ng pinto?
Ang may-ari ay labis na nagulat nang makitang si Lance ay hindi pa niya pinutol, at nagtaka kung si Raul Sang ay nagtatago ng kanyang lakas sa lahat ng panahon, at hindi siya isang panloob na antas na talunan. Kung iyon ang kaso, kung gayon masyadong misteryoso si Raul Sang, at alam ng lahat sa lungsod na siya ang pinagkaitan na pangalawang pinakabata sa lahat ng mayayaman at sikat. Hindi nakalayo si Lance, narito si Lance upang matuto ng mga medikal na kasanayan, imposibleng madaling umalis, maliban kung, ang mga kasanayang medikal ng Chinju Pavilion Master na ito ay hindi kasing taas ng inaakala ni Lance, si Lance ay nag-aaksaya ng kanyang oras, upang siya ay iiwan. Sa sandaling ito, isang manggagamot ang nagkataong dumaan, agad siyang inatake ni Lance ng isang nakakabighaning pag-atake. Sabihin mo sa akin, mataas ba ang medical skill ng Chinju Pavilion Master? Ang aking master's medical skills ay umabot na sa ika-8 baitang. Hindi alam ni Lance kung ilang grado sa labas ng mundo ang katumbas ng ika-8 baitang na pinag-uusapan nila, kaya sa ngayon, hindi niya alam kung malala ba ito o hindi. Patuloy na nagtanong si Lance, ang Pavilion Master ang iyong master? Oo. Lahat ng manggagamot dito, maliban kay Blue Pearl na anak niya, ay mga alagad niya. So, hanggang saan na ang naabot mo sa iyong medical skills? Nasa level 5 na ako sa hilang. Gaano kataas ang level 5 sa hilang? Ang level 5 ay sukat lamang ng lakas sa paggamot sa mga pinsala sa labanan, sa mga tuntunin ng paggamot sa mahihirap na sakit, walang limitasyon sa kung gaano karaming mga antas, ang lahat nakasalalay sa kakayahan. So, anong level ng battle injuries ang maaari mong halos gamutin sa level 5 level mo? Antas 5. Kapatid mo, kaya mo bang gamutin ang pasyenteng ito? Hinailan ni Lance ang isang sugatang pasyente sa hindi kalayuan. Oo, maaari siyang gamutin kung ang kanyang mga pinsala ay umabot sa antas ng ika-5 baitang sa ibaba. Sinubukan ni Lance ang nasugatang pasyenteng ito, at ang kanyang mga pinsala ay halos nasa ika-9 na baitang. Hinailan ni Lance ang isa pa at nagtanong, paano ang isang ito? 774. Hindi. Dapat nasa 5th grade man lang ang injury niya, at under 5th grade lang ako. Sinubukan ni Lance ang sugatang lalaki, at malamang na kailangan ng 10 rank na manggagamot para pagalingin siya. Pagkatapos, hinuhusgahan ni Lance na ang mga antas ng pagpapagaling sa mundong ito ay kapareho ng mga antas ng pagpapagaling, ang isang antas pababa ay katumbas ng isang baitang pataas ay katumbas ng 2 grado. 2 baitang pababa ay katumbas ng 3 baitang, 2 baitang pataas ay katumbas ng 4 na baitang. Ang Blue Pearl na iyon ngayon, isang manggagamot sa ilalim ng ika-5 baitang, ay ika-9 na baitang. Ang Blue Pearl na ito ay 16 na taong gulang pa lamang, at ang isang medikal na kasanayan na kasing taas ng 16 ay talagang napakahenyo. Sige, tatanungin ulit kita, upper or lower ba ang master mo? Ang aming Panginoon ay isang manggagamot sa ilalim ng ika-8 ranggo. Under the 8th rank, 15 grade healer yun? Haha. Malakas talaga, sa outside world, parang wala akong narinig na 15 grade healer diba? Naalala ni Lance na sa North Empire, ang pinakamalakas na manggagamot ay 14 na baitang lamang. Syempre, hindi natin maaalis ang katotohanan na walang masyadong alam si Lance tungkol sa kanila, pagkatapos ng lahat, si Lance ay hindi pamilyar sa North Empire pala sa lahat. Sige, wala nang pasok sa iyo, pwede ka nang umalis. Dinasarmahan ni Lance ang nakakabighaning pag-atake sa manggagamot na iyon ngayon lang. Ang Chinju Pavilion Master na ito ay talagang isang 15 gradong healing master, si Lance ay hindi napunta sa maling lugar, dapat pagbutihin ni Lance ang kanyang mga medikal na kasanayan. Ngunit ano ang tungkol sa katotohanang wala siyang paraan para turuan si Lance? Tila kailangan para kay Lance na linisin ang kanyang pagkakakilanlan bago matuto ng medikal na sining, upang mapabuti ang kanyang reputasyon bilang isang good evil youngster, o hindi bababa sa upang ipakita sa mga tao ng Chinju Pavilion Master na ang dating masamang kabataan ay unti-unti naging mabuting tao at nagsusumikap na baguhin ang kanyang sarili, upang matanggap niya muli si Lance at turuan siya sa medikal na sining. Paano ko babaguhin ang aking imahe? Tahimik na nakaupo si Lance at nag-iisip.
Sa sandaling iyon, lumapit si Wang Kai kay Lance at sinabing, "Ikalawang Young Master, nandito na si Young Master Liang." Sino si Young Master Liang? Agad na ginamit ni Lance ang Oyayi. Bumalik sa pangalawang Young Master, ang Young Master na si Liang ay ang iyong mabuting kaibigan, siya ay anak ng pamilya Liang sa Kanggo City, ang kanyang talento ay mas malakas kaysa sa iyo, ngunit hindi ito mataas, at ngayon ito ay ang Hautian Realm, siya ang pangalawang dude sa Kanggo City bukod sa iyo, nagnanakaw at nambubugbog ng porselana, lahat siya ay masama. Natuwa si Lance, nag-aalala siya kung paano aalisin ang kanyang pagkakakilanlan, kaya kunin natin itong Young Master Liang at magsimula. Kinailangan ni Lance na baguhin ang kanyang imahe, kailangan niyang alisin ang kanyang relasyon sa dating kaibigang aso ni Raul Sang. Nagtanong si Lance, ano ang ginagawa ni Young Master Liang sa Qingju Pavilion? Sinusubukang patakbuhin din ang Blue Pearl. Hindi. Alam ni Young Master Liang na ang Blue Pearl ay ang gusto mo, pangalawang Young Master, at hindi siya nangangahas na hawakan ito. Gusto ni Young Master Liang ang ika-19 na disipulo ng Pavilion Master, si Moira, at narito siya. Para kunin si Moira. Oh, buti na lang dumating. Sa isang sulyap ay nakita ni Lance sa hindi kalayuan, ang isang playboy na may hawak na folding fan, na itinutulak ang pinto ng isang physician cubicle. Agad na umakyat si Lance. May karatula sa pintuan ng cubicle ng doktor na ito, Moira, 4th grade upper physician, specialized sa X. Umalis ka dito. Moira, huwag kang magalit, I treat kita ng hapunan ngayong gabi, sige, papayagan ko si Raul na dalhin si Blue Pearl, may kasama tayong 4. Hindi ba kayo ni Lanjo ay mabuting magkapatid? Tama na sumama, sabi mo okay. Lumabas ka, kapag hindi ka lumabas, tatawagin ko ang aking Panginoon. Moira, maniwala ka sa akin, sinasadya ko talaga, tama ka talagang sumunod sa akin, maraming pera ang pamilya ko, pagkatapos nito ay magiging tita na ako, araw-araw kakain at iinom ng maanghang, ano ang silbi ng pag-upo? Sa klinik Nang dumating si Lance sa cubicle ni Moira, narinig niya ang mga boses sa loob. Itinulak ni Lance ang pinto at pumasok. Oy, Raul, alam kong darating ka rin. Nang makita ni Young Master Liang si Lance, agad siyang lumapit at tinapik ang balikat ni Lance. Sa sandaling iyon, may isa pang taong pumasok sa labas ng pinto, ito ay ang napakagandang dalaga, si Blue Pearl. Agad na nagtanong si Blue Pearl, Sister Moira, okay ka lang ba? Noon lamang tumingin si Lance kay Moira, at nalaman na ang Moira na ito ay medyo maganda rin, kahit na hindi kasing ganda ng Blue Pearl, ngunit isa ring henerasyon ng kagandahan, at ang assassin na tinawag na yan sa kagabi ay hindi nakikilala, edad noon, makabuluhang mas matanda ng ilang taon kaysa sa Blue Pearl, mga 18 o 19. Blue Pearl? Ayos lang ako? Ang bastos na ito, heto na naman tayo. Tumingin si Mo kay Young Master Liang ng may labis na pagkasuklam. Kasabay nito, tumingin din siya kay Lance ng may labis na pagkasuklam. Sinabi ni Blue Pearl kay Lance, Raul Sang, hindi ka pa ba gamulong? Tumawa ng walang imek si Lance, talagang hindi komportable ang ganitong uri ng nakakadiri nilang hitsura. Sa oras na ito, tumawa si Young Master Liang, Raul, mag-effort ka rin, ngayong gabi ay imbitahan ko si Moira, imbitahan mo si Chintian, pumunta tayong 4 at maglasing. Talagang nakakatawa si Lance, kaya walang kamalay-malay sa sarili niyang kamalayan, at hindi pa rin siya lasing. Sabay talikod ni Lance at sinampal si Young Master Liang sa lupa. Ikaw. Galit na tiningnan ni Young Master Liang si Lance, kahit na nagtanggal ng ilang ngipin. Parehong nagulat sina Blue Pearl at Moira. Little Liang, anong ginagawa mo? Baliw ka, bakit mo ako sinaktan? Galit na galit si Young Master Liang. Ang bumugbog sa iyo, perwisyo ka, anong lakas ng loob mong pumunta sa Qingju Pavilion para asarin ang manggagamot? Sabi ni Lance na may matuwid na galit. At narinig ni na Blue Pearl at Moira na nakatayo sa tabi niya, ang mga salita ni Lance at tumawa ng malamig. Raul Sang, baliw ka. Baliw ka ate, ang bumugbog sa'yo, kung maglakas loob kang pumunta ulit sa Qingju Pavilion sa hinaharap, bubugbugin kita.
Galit na galit si Young Master Liang, Raul Sang, huwag kang masyadong lumayo, na sinasabing naparito ako upang guluhin ang manggagamot. Kaya, ano ang ginagawa mo dito? Huwag mong sabihing narito ka para magpatingin sa doktor. Ikaw nanay kaysa. Pinunasan ni Young Master Liang ang dugo sa gilid ng kanyang bibig pagkatapos ay umakyat. Bang! Muli siyang sinampal ni Lance. Raul Sang, huwag mo akong pilitin. Malapit nang magalit si Young Master Liang, si Raul Sang ay isang inner sect level na basura, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, paano siya magiging kaibigan ni Young Master Liang? Mu! Blue Pearl? Anong ginagawa nila? Ngumuso si Blue Pearl, don't talk, I'd like to see what kind of show they want to put on. Nakita ni Lance ang mga cross-eyed na titig ni na Blue Pearl at Moira, alam niya na kahit gaano pa niya talunin si Young Master Liang, natatakot ako na wala itong silbi, hindi niya maibabalik ang kanyang imahe, sa kanilang mga mata, ito ay kagat lang ng aso na aso, at ito ay gawa pa rin. Sinasabi lang. Bamantong hininga si Lance at pinalaya si Young Master Liang. May sasabihin sana siya kina Blue Pearl at Mo nang tumakbo ang isang lalaki at sinabing, Blue Pearl, hindi maganda. Anong mali? Ang lalaking tumakbo papasok ay tumingin kay Lance at sinabing, nandito na si Chin Tiansang. Anong ginagawa niya dito? Tiningnan ni Chin Tian si Lance na may labis na pagkasuklam, narito ang kanyang kapatid at nakababatang kapatid, talagang nakakadiri. Kumabog ang puso ni Lance sa loob, palihim na sinabing, Chin Tiansang. Hindi ba't kuya iyon ni Raul Sang? Oh crap, kaninang umaga din niya sinabi sa akin na huwag na akong pumunta ulit sa Qingju Pavilion, pero pumunta ako dito at pumunta siya sa akin para hanapin mo ulit si Miss Blue Pearl, hindi ko alam kung anong mangyayari. Ngunit si Lance sa loob ng bansa ay hindi nag-alala, si Chin Tiansang ay walang kapantay para sa kanya, ayaw lang ni Lance na magdulot ng anumang komplikasyon bago siya nag-abala na ayusin siya. 775 Agad na lumabas si Blue Pearl, at binigyan si Lance ng isang napakadiring titig nang dumaan ito sa kanya. Si Lance ay walang magawa. Sa labas, nang makita ni Chin Tiansang ang Blue Pearl, agad siyang lumapit at ngumiti, Blue Pearl, matagal ka nang hindi nakapunta rito, kumusta ka na? Sinubukan ni Chin Tiansang na magpakyut, ngunit nakakainis kahit anong tingin mo rito, at sa orihinal ay hindi gaanong kinamumuhian ng Blue Pearl si Chin Tiansang, hindi niya lang ito nagustuhan. Gayunpaman, simula nang magsimulang mangharas si Raul Sang siya, kinaiinisan niya maging si Chin Tiansang kasama niya, at si Raul Sang ay nagsimula palang naguluhin siya noong nakaraang linggo. Chin Tiansang, mangyaring umalis sa Qingju Pavilion, pasensya na, hindi ka welcome dito. Blue Pearl, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba naiinis sa akin? Kahit na hindi mo ako gusto noon, hindi ka naman gaanong nagalit sa akin. Wala namang dahilan kung bakit, nakakadiri naman sa dalawa mong kapatid sa pamilyang Sang. Sinabi ni Chin Tiansang, dahil bang ginugulo ka ng kapatid ko nitong mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala, binalaan ko na ang kapatid ko kaninang umaga na hindi ka na niya guguluhin. Hey! Ngumisi si Blue Pearl. Sa sandaling iyon, nakita ni Chin Tiansang si Lance na nakatingin sa paligid sa hindi kalayuan. Galit na galit si Chin Tiansang, binalaan na niya ang kanyang kapatid kaninang umaga, kaya bakit lalabas pa rin si Lance dito? Si Chin Tiansang ay galit na naglalakad patungo kay Lance. Little Sang. Sigaw ni Chin Tiansang, ang kanyang sigaw ay narinig ng buong Qingju Pavilion, na tumingin sa kanya. Lumingon si Lance para tingnan si Chin Tiansang at walang pakialam na sinabi, may mali. Hindi man lang tinatawag ni Lance ang isang kuya, ngayon, dahil alam na ni Lance na walang paraan para hindi makagawa ng issue, dahil iyon ang kaso, hindi na kailangang itago ni Lance ang kanyang sarili, sumabog na lang, at pagkatapos, hayaan ang lahat. Raul, anong ginagawa mo dito? Oh, kailangan ko bang i-report sa iyo ang ginagawa ko dito? Nilinaw ko na, nandito ako para matuto ng sining ng medisina.
Malamig ang tingin ni Chin Tiansang, kahit na karaniwan niyang inaalagaan ang kapatid na ito, ngunit ito ay dahil sa kanyang pamilya, ngunit kung hindi siya iginagalang ng kapatid na ito o nilabag man lang ang kanyang mga interes, ito ay magiging ibang kwento. Raul, nilinaw ko sa iyo kaninang umaga na hindi ka na pinapayagang bumalik sa Chinju Pavilion mula ngayon, ngunit hindi mo talaga pinansin ang aking mga salita. Mabuti, tila madalas kitang ini-spoil ng husto, na naging dahilan para kahit na maglakas loob na huwag pansinin ang aking mga salita ngayon. Iniuutos ko ngayon sa iyo na agad na umalis dito at nangangako na hindi na babalik sa Chinju Pavilion mula ngayon, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi mo pag-alala sa iyong pagmamahal sa kapatid. Sigaw ni Chin Tiansang. Nakatingin ang lahat sa kanilang magkapatid habang nakaturo sa kanila, iniisip kung may nililibak ba sila. Iniwan ni Lance ang kanyang bibig sa pang-aalipusta at sinabing, Chin Tiansang, nandito lang ako para mag-aral ng medikal na sining, kung makikigulo ka ulit sa akin, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita sa iyo ng anumang mukha. Sige, tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon, wala ka talagang kakayahan, pero talagang naglakas loob kang magsalita. Pagkasabi noon, iwinagayway ni Chin Tiansang ang kanyang palad at marahas na hinampas ito patungo kay Lance. Gayunpaman, ang sampal ni Chin Tiansang ay tumigil sa kalagitnaan ng hangin nang umabot ito sa kalahati. Dahil, ang isang kamay ni Lance ay nasa braso ni Song Qingtian, kaya naging imposible para kay Song Qingtian na ipagpatuloy ang laban. Biro lang. Si Lance ay nag-practice ng Hercules at nagkaroon ng nakakatakot na lakas ng braso na 30,000 pounds, kahit 10 Chin Tiansang ay hindi maihahambing sa lakas ni Lance. Ikaw. Nagalit at nagulat si Chin Tian, nagalit na si Lance ay naglakas loob na labanan siya, ang kanyang nakatatandang kapatid, nagulat na si Lance, isang panloob na basura, ay nagawang pigilan siya sa pagsampal sa kanya, kahit na hindi siya nagpakita ng anumang lakas, ngunit siya ay isang innate great perfection ito ay sapat na nakakatakot. Sinabi ni Lance, Chin Tiansang, umalis ka na dito ngayon din, kung hindi, huwag mo akong sisihin, limitado ang pasensya ko. Nagalit si Chin Tiansang, Little Sang, ako ang iyong kapatid, ikaw. Pa! Hindi na nakapagpigil pa si Lance, at sa isang sampal at isang whoop, si Chin Tiansang ay sinampal ni Lance at lumipad palabas ng gate ng Chinju Pavilion at palabas sa kalye. Ano? Maraming tao ang nagulat dahil, alam ng lahat na si Chin Tiansang ang numero 1 batang henyo sa Kango City, ngunit siya ay talagang sinampal at pinalipad ni Lance. Si Chin Tiansang, na kasalukuyang lumilipad palabas sa kalye, ay bumagsak sa lupa at natulala, gayunpaman, hindi siya malubhang nasugatan dahil naramdaman niya na ang gravity nang siya ay lumapag sa lupa ay tila nahawakan sa isang espesyal na paraan. Ibig sabihin, sinadya ito ni Lance. Oo, nang pinaypayan siya ni Lance, sinadya niyang kontrolin ang puwersa upang mapunta siya sa pinakamagaan na paraan na posible. Ginawa ito ni Lance dahil si Chin Tiansang ay, kung tutuusin, ang malaking kapatid ng kanyang katawan, na binibigyang katarungan si Raul Sang. Isang mukha. Paano magiging napakalakas ni Raul? Panaginip siguro ito. Si Chin Tiansang, na bumagsak sa lupa, ay mukhang tulala habang kinakausap ang sarili. Sa Chinju Pavilion, lahat kabilang ang Blue Pearl at Moira ay hindi makapaniwalang tumingin kay Lance, isang panloob na basura sa antas ng sekta na alam ng lahat na masyadong misteryoso para biglang sumabog ng may napakalakas na lakas. Lumapit si Lance sa Blue Pearl at sinabing, Blue Pearl, makinig ka sa akin, ang tanging tao na interesado sa akin sa Chinju Pavilion na ito ay ang iyong ama, wala akong interes sa anumang bagay. Babalik ako ngayon, babalik ako. Bumalik ka sa ibang araw, sana hindi mo maintindihan ang intensyon ko. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis. Natigilan doon ang asul na perlas na iyon, nakatingin kay Lance na nagtataka, ngunit syempre, hindi mawawala ang pagkasuklam niya kay Lance dahil lang doon. Palabas ulit. Biglang sumigaw si Blue Pearl, Raul Sang, sandali. Huminto si Lance at nagsabi, ano ito? Raul Sang, may gusto akong sabihin sa iyo, dahil iyon ang kaso, ayoko nang itago ito, i-aanonsyo ko sa publiko ngayon na ako, si Blue Pearl, ay mayroon ng taong gusto ko, at siya ay si Lin Yu.
None of my business. Lumabas si Lance sa Qingju Pavilion. Nagsalubong ang mga kilay ni Blue Pearl, hindi bagay sa kanya si Song, kung umaarte si Raoul Sang, dapat ay inis na agad niya ito at pagkatapos ay isiniwalat ang kanyang orihinal na anyo. Lumabas si Lance sa Qingju Pavilion at direktang sumakay sa Beast Cart. Ikalawang Young Master, saan ka pupunta? Si Wang Kai ay abala sa pagtatanong, sinampal ni Lance si Qin Tiansang, nakita na rin niya ito at gulat na gulat pa rin sa ngayon. Ikalawang Young Master, saan ka pupunta ngayon? Dalawang beses na tanong ng Wang Chai bago bumalik sa katinoan si Lance. Whatever. Umalangaw-ngaw si Lance. Tapos punta tayo sa 100 Flowers House. Drive. Agad na nagmaneho si Wang Kai papunta sa 100 Flowers House. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa 100 Flowers House. Second Young Master, nandito na tayo. Oh. Nainis pa rin si Lance, 100 Flowers House iyon, kaya tingnan natin kung sino ang Little Lucy na iyon. 776. Ego, andito na ang Second Young Master Sang, please, hinihintay ka ni Miss Lucy. Si Lance ay dinala ng bugaw sa ikalimang palapag ng 100 Flowers House, at sa pintuan ng isang marangyang silid, sinabi ng bugaw, ikalawang Young Master Song, pumasok ka, hinihintay ka ni Little Lucy sa loob. Hindi kumibo si Lance at agad na pumasok sa marangyang silid, at sigurado, isang napakagandang dalaga ang bumati sa kanya. Second Prince, you're here. Ang kahangahangang dalagang iyon ay abala sa pagngiti. Medyo nagulat si Lance sa kanyang puso, hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang isang babaeng greenhouse. Ang babaeng ito na tinatawag na Lucy ay napakaganda, ganap na kasing galing ng assassin na iyon kagabi, sayang naman na siya ay napakaganda din bilang isang manok, ngunit ginawa nitong si Lance ay magmukhang medyo sexually impulsive. Ikalawang Young Master, maupo tayo at uminom. Inabot ng Little Lucy na iyon ang isang baso ng alak. Ibinaba ni Lance ang baso at ngumiti, dahil nandito na tayo, mag-shoot tayo kahit ano. Anong sabi mo? Malamang na hindi maintindihan ng tweety na iyon kung ano ang ibig sabihin ng pag-ikot ni Lance. Hahaha, tanggalin mo yang damit mo. Sabi ni Lance sabay kindat. Sa Qingju Pavilion ay hindi natuto ng mga medikal na kasanayan, si Lance ay wala na sa magandang mood, nagkataon na pumunta sa 100 Flowers House, tingnan ng Lucy Hale na ito na napakaganda, si Lance ay lantaran, hindi alintana kung siya ay isang manok, gayon pa man. Hindi kanya ang katawan na ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Lance na may gumagamit ng charm spell sa kanya. Kumunot ang mga kilay ni Lance, ginamit talaga ako ng Lucy na ito. Well, then, I prefer pretend for a while, para makita kung ano ang ginagawa niya. I told you, well, napakagandang babae, paano siya magiging manok? Si Lance ay kumilos na parang nakukulam, ang kanyang mga mata ay nasilaw. Naramdaman nga ni Lance na ang nakaakit na pamamaraan ng Little Lucy na ito ay napakatalino, marahil ay higit sa kanyang oyayi, kung hindi dahil sa katotohanan na ang espiritu ni Lance pati na rin ang kanyang kaharian ay mas malakas kaysa sa kanya, maaaring talagang nabighani siya sa kanya. Sa oras na ito, inisip ng maliit na Hale na si Lance ay kinukulam, na may mapang asar ng ngumos, asawa, kahit na ikaw ay karapat-dapat sa aking katawan, ikaw ay isang kasangkapan lamang para sa aking pera. Magsaya sa panaginip ng iyong mga pangarap sa tagsibol at taglagas. Nahati na ngayon ang bibig ni Lance sa isang ngiti, alam na niya na noong nakaraan, si Raoul Sang ay pumunta rito, wala man lang siyang kakulaitan sa Lucy na ito, ang lahat ay dahil siya ay nakukulam, at pagkatapos ay naisip niya na may nangyari. Nangyari. Biglang gamulong si Lance at idiniin si Lucy sa kama. Ah! Bulalas ni Lucy, gulat na gulat nang biglang bumangon ang kinulam niya at nadurog siya. Ikaw. Sinabi ni Lance, hanggang kailan mo gustong gumamit ng mesmerism sa akin? Imposible. Daw. Ngumiti si Lance, ngayon, ano man ang mangyari, makukuha talaga kita ng isang beses, at hindi mawawala ng kabuluhan ang ginto at pilak na ginugol ko sa iyo sa lahat ng mga araw na ito. Bitawan mo ako. Agad na nagpumigla si Lucy, ngunit ang kapangyarihan ni Lance ay napakalakas, imposible para sa kanya na makipagpunyagi sa kanya.
Agad na gumamit muli ng hypnosis si Lucy, sinubukang mag-hypnotize muli, ngunit noon lang niya napagtanto na hindi niya kayang i-hypnotismo si Lance. Paano nangyari ito? Anong nangyari? Bakit ganon? Kinilabutan si Jade. Mapunit. Sa sandaling iyon, pinunit ng puwersang si Lance, pinunit ang blouse ni Lucy. Gustong sumigaw ni Lucy, ngunit bigla itong hinarang ng bibig ni Lance. Nagpumiglas si Lucy, ngunit hindi niya nagawang makawala. Phew! Pagkalipas ng ilang minuto, huminga ng malalim si Lance at tumawa, hindi ka panipaniwala na nestling ka pa. Wow! Humihikbi si Lucy, gusto na niyang mamatay. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat at muling pinindot. Noun. Spi. Umabot ng halos kalahating oras bago natapos ang kilusan. Namamaga na ang mga mata ni Lucy dahil sa pag-iyak. Sinabi ni Lance, naggastos ako ng pera, ito ay tama at nararapat, ang sisihin mo lang hindi ka magaling, hahaha. Isinuot ni Lance ang kanyang mga damit, sa totoo lang ay medyo nahihiya siya sa loob, kahit na ito ang memory world, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na gumamit siya ng lakas sa isang babae. Nakatitig ang mga mata ni Lucy kay Lance, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad tungkol kay Lance. Bakit ka ganyan? Umupo si Jade sa kama at nagtalokbong ng kumot, saka nagtanong. Alin ang ibig mong sabihin? Huwag kang magkunwari, talo ka noon at madali kitang nakulam. Hahaha, hindi ko na kailangan magpaliwanag sayo. Sabi ni Lance, tumalikod at naglakad palayo. Hoy, aalis ka na lang. Or else. And you want me to do it again? Gusto mo? Kung ganoon ano pa ang gusto mo? Raul Sang, hindi ka ba curious sa akin? Hindi mo ba ako tatanungin? Hindi interesado. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Malungkot na itinaas ni Lucy ang kumot at biglang nahayag ang kanyang walang kapintasang puting katawan, ngunit wala na si Lance. Tiningnan ni Lucy ang mga mantsa ng dugo sa bedsheet at napasigaw sa depresyon. Umalis si Lance sa 100 Flowers House, walang interes si Lance na malaman kung bakit nagpapanggap si Lucy bilang isang manok, hindi siya mula sa panahong ito, kung hindi, baka sinubukan pa niyang alamin kung anong uri ng plot o layunin si Lucy. Sa kasamaang palad, ito ay isang mundo lamang ng mga alaala na matagal nang naging alikabok ng kasaysayan, kaya paano kung ito ay makabuluhang malaman? Ang tanging bagay na makabuluhan kay Lance ngayon ay ang pag-aaral ng sining ng pagpapagaling. Teka! Biglang huminto sa paglalakad si Lance. Mukhang napakatalino ng hypnosis technique ni Lucy, kung ang tanging bagay na may makabuluhang lalim kay Lucy, kung gayon, ito ay ang hypnosis technique sa kanya. Kung matutunan ko ang kanyang hypnosis technique, siguro, isa na naman itong makapangyarihang technique, kahit na wala na akong puso na sanayin ito sa sarili ko, maibibigay ko ito ng buo kay Leslie. Well, hindi naman nakakaloka ang sining. Naisip ni Lance tungkol dito at nahulog pabalik sa 100 Flowers House. Oo, sa pagkakataong ito, pinanghawakan ni Lance ang layunin ng pag-aaral ng hipnotismo. Dahil hindi ganoon kadaling matutunan ang medikal na sining, tingnan natin kung matututo tayo ng ilang makapangyarihang pamamaraan. Pagbalik niya sa kwarto ni Lucy, nakabihis na si Lucy at nakaupo sa harap ng dressing mirror na tulala ang mga mata. Nakita kaagad ni Lance na siya ay umiiyak. Iniabot ni Lance ang isang bulaklak sa kanyang kamay. Nagulat si Lucy, bumalik sa kanyang katinoan, pinunasan ang kanyang mga luha at sumigaw, pumunta ka at bumalik, gusto mong takutin ang mga tao hanggang sa mamatay. Little Lucy, hehehehe. Agad na umakyat si Lance at niyakap siya. Pakawalan mo ako. Bawal bitawan. Bastos ka, kinuha mo ang virginity ko, ikaw ang magbabayad. Haha, nakakatawa, binayaran ko. Umalis ka na dito, hindi na kita gustong makita. Pero huli na ang lahat, gusto kong managot sayo. Well, karapat-dapat ka ba sa akin? Go on. You're a green woman, how could I not be worthy? Alam mo ba kung ano ako? Talagang hindi magandang katayuan ang pumunta sa isang greenhouse. 777. Bastos ka. Sige Jade, maupo tayo at mag-usap.
Wala kang dapat pag-usapan. Hindi ka na ba curious sa akin? Isa lang itong basura sa pamilyang Sang. Kung ako ay isang basura, makukuha ko ba ang iyong katawan? Lucy, bagaman ang iyong kaharian ay hindi mataas, ngunit ang mesmerism ay talagang maganda, dahil hindi ka pa masyadong matanda, ang mesmerism ay maaaring umabot sa yugtong ito, malakas. Gusto mo bang malaman kung anong kaharian ako? Kung gusto mong makipag-usap, o lumabas. Nako, nasa tuktok ako ng likas na kadakilaan. At alam ko rin ang mesmerism. Pagkatapos sabihin iyon, nagsumite si Lance ng isang nakakaakit na pamamaraan sa Little Lucy. Maghubad ka. Si Lucy ay masunuring naghubad ng kanyang damit. Pagkatapos, itinaas ni Lance ang enchantment. Bagamat nabigla si Lucy sa loob, agad siyang pumunta sa harap at sinampal si Lance. Tumawa si Lance at sinabing, napakagandang katawan, pagkakita ng napakagandang katawan, ang sampal ay sulit na sulit. Namula si Lucy at pinandilatan si Lance. Ikaw, vertigo master ka rin. Tama. Sa sandaling ito, isang lalaki ang bumasag sa bintana at pumasok, nabigla si Lucy, buti na lang nasuot na niya ang kanyang damit. Agad na tumingin ang mga mata ni Lance sa lalaking bumasag ng bintana. Ito ay isang malakas na tao ng Unity Realm, ngunit sa unang antas lamang ng unang bahagi ng Unity Realm. Sa kabutihang palad, hindi ito malakas, kung hindi magiging ganoon kadaling harapin si Lance, tanging sa unang antas ng Early Unity Realm, si Lance ay ganap na walang takot. Anong tao? Tanong ni Lance. Ang mga mata ng lalaki na puno ng galit ay tumingin kay Lance at sinabing, Raul Sang, narito ako ngayon upang kitilin ang iyong buhay. Kunin mo ang buhay ko. Tapos isumbong mo. Mabuti, kung gayon hahayaan kitang maging isang maliwanag na patay na multo. Ang pangalan ko ay Yang Kaisho, ilang buwan na akong wala sa lungsod at talagang pinatay mo ang aking tiyahin, kung hindi ko tatanggalin ang iyong ulo. And take it to pay my respect today, I'll follow your surname. Naintindihan na ni Lance, tiyak kasama ang 4 na taong pumatay sa kanya kagabi sinabi ng magandang assassin na iyon bago umalis na nang bumalik ang kanyang tiyuhin upang kitilin ang buhay ng kanyang aso, tila ang taong ito ay kanyang tiyuhin. Okay, naalala ko na. Kung gayon, maaari kang mamatay. Natatakot ako na hindi mo magagawa kung gusto mo akong patayin. Hindi mo akalain na mapoprotektahan ka ng Wang Chai mo, di ba? Nasa baba ang katawan niya. Nagulat si Lance, patay na si Wang Kai. Si Lucy ay abala, Raul Sang, siya ay isang malakas na tao ng Unity Realm. Alam ko, salamat. Kung ganoon, bakit hindi ka tumakbo? Paalala ni Little Lucy sa mahinang boses. Ngumiti si Lance, tila ang Little Lucy na ito ay tinulugan ni Lance, at ang kanyang puso ay medyo patungo kay Lance, at si Lance ay napakasamang tao na talagang pinaalalahanan niya si Lance. Sa oras na ito, malamig na sinabi ng lalaking iyon sa kaharian ng pagkakaisa, ikaw ang manok na ito, hindi ginagawa ng mabubuting tao, mas gusto mong maging isang manok, ngayon ay pupunta ka upang bigyan si Raul Sang upang samahan ang libing. Si Lucy ay medyo nahihiya, si Raul Sang ay napakasamang tao, sa totoo lang medyo nasa loob siya ni Raul Sang dahil ba sa ibinigay niya sa kanya ang kanyang katawan. Hindi mo na masasabi ang tama sa mali. Mahinahong sinabi ni Lance, maaari mo akong patayin kung gusto mo, ngunit mangyaring huwag mong ilabas ang iyong sama ng loob sa isang taong walang kaugnayan. Irrelevant. Hindi ba dapat talagang makipag-usap ang asong ito sa isang taong kasing sama mo, at hindi ba dapat siya payagang pumunta sa iyong libing? Wow! Binunot ng lalaking Unity Realm ang kanyang espada. Sinabi ni Lance, gawin mo, gusto kong makita ang iyong lakas. Swoosh! Ang espada ng lalaki ng Unity Realm ay bumagsak sa hangin at dumating na parang kidlat. Nagulat si Lance sa loob, napakalakas na espada, ang unang antas ng Unity Realm sa mundong ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa mga katapat nito sa labas ng mundo. Gayunpaman, hindi rin mahina si Lance. Hindi ginamit ni Lance ang espada, ang kanyang katawan na Hercules Divine Power ay gumagana, at pagkatapos ay nagtipon si Hercules Divine Power sa kanyang kanang braso, at pagkatapos ay sinuntok niya ng diretso ang kalaban.
Ipinalibot ni Lance ang Herculean Divine Power, at ang lakas ng pagindayog sa kanyang braso ay hindi mapapantayan, kahit na walang mabigat na espada, ang lakas ng isang suntok sa braso ay tiyak na higit sa 5,000 libra. Pakiramdam niyang Kaisho ay parang isang malaking bato ang bumagsak sa kanya at walang paraan para maiwasan ito. Paano ito magiging napakalakas na suntok? Si Yang Kaisho ay natakot, at ang espada sa kanyang kamay ay biglang napigilan ng suntok ni Lance, at kahit na ilapat niya ito, ang lakas nito ay nabawasan ng husto. Gaya ng inaasahan, ang libu-libong kilo ng mabibigat na kamao ni Lance ay bumagsak. Nabasag nito ang espada ni Yang Kaisho sa isang suntok. Bang! Lumipad palabas ang katawan ni Yang Kaisho mula sa lugar kung saan niya sinira ang bintana para makapasok. Nakakahiya kung paano siya pumasok at lumabas. Wow! Sa sandaling ito, si Lucy ay natigilan na, ito pa rin ba ang Raul Sang? Isang suntok ang nagpalipad sa Unity Realm. Matapos ibuga sa bintana, tinakpan ni Yang Kaisho ang kanyang dibdib at mabilis na nakatakas, at maputi ang kanyang mukha, malinaw na nasugatan siya. Pinagmamasdan siya ni Lance na tumakas sa malayo, ngunit hindi siya sinundan. Kung tutuusin, hindi ito ang sama ng loob ni Lance, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras, inaasahan lang niya na hindi na siya babalik para makakuha ng pinatay. Tumakbo rin si Lucy sa bintana, nakatingin sa tumatakas na si Yang Kaisho, abala sa pagsasabing, Raul Sang, paano mo magagawa, paano mo, siya ay isang malakas na tao ng Unity Realm. Ngumuso si Lance, natalo ko na ang rurok ng early Unity Realm sa pinakamalakas ko, kaya wala ito. Ano? Ikaw ba si Raul Sang o hindi? Tumingin si Lance, well, hindi ako si Raul Sang, taga-ibang mundo ako, may kaluluwa lang akong sumasakop sa katawan ni Raul Sang. Ah, ibang mundo. Ang kaluluwa ang pumalit sa katawan. Oo, baka hindi ka makapaniwala, pero di bale. Hindi, naniniwala ako. Ang soul shifting technique, ang alamat, magkatulad ba ito? Oo, ang tunay na ako? Ang pangalan ko ay Lance, ngunit huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Oo, ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay si Raul Sang. Kapag nalaman ito ng mga magulang at kamag-anak ni Raul Sang, tiyak na hindi nila ito matatanggap, at pagkatapos ay magdudulot din ito sa akin ng problema. Ah! Hindi makapaniwalang tumingin si Lucy kay Lance, at hindi alam ni Lance kung bakit siya nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, hindi sinabi ni Lance sa kanya na ito ay isang memory stone, bawat isa sa kanila ay talagang namatay. Noon pa lang, tiyak na magiging napakalupit iyon, ayaw ni Lance na sabihin sa kanya ang totoo ng napakalupit. Sige, alis muna ako. Lance, ikaw. May iba pa ba? Ako, bale, ayos lang. Ngumiti si Lance, baka ba may balak kang sabihin sa akin kung sino ka? Kaya, sabihin mo sa akin, gusto kong makita kung talagang marangal ang katayuan mo. I'm sorry, Lance. Nagsinungaling talaga ako sa iyo, tama ka, paano napunta sa greenhouse ang isang taong marangal? Isa lang akong babae mula sa mahirap na pamilya, nandito lang ako para cheat some money, nakikipagtulungan ako sa bugaw, kikita tayo ng kalahati ng pera, hindi ko lang akalain na nahulog pala ako sa kamay mo, pero hindi kita sinisisi, hindi ako magaling mag-aral. Lance, sabi mo galing ka sa ibang mundo, kaya gusto ko na talagang umalis sa mundong ito, aalisin mo ba ako? Magiging baka ako para sa'yo, gusto ko lang makaalis sa lugar na ito. Tila kinasusuklaman ang lugar na ito. 778. Nalilitong tumingin si Lance kay Jadeite, nagtataka kung bakit magkakaroon siya ng ganoong ideya. Para alisin siya sa mundong ito. Sa mundong pinanggalingan ni Tantlans. Joke ba ito? Ito ay tulad ng isang siglo na lumang larawan, maaari mo bang ilabas ang taong nasa larawan? Ang parehong dahilan. Ito ay isang memorya ng mundo, ito ay hindi tulad ng ito ay isang tunay na mundo, kahit na ito ay isang dayuhan na mundo, ito ay hindi ganoon kadali na basagin ang espasyo. I'm begging you. Tumingin si Lucy kay Lance na uhaw. Huwag kang tanga. Bakit? Wala na bang paraan para bumalik ka? Hindi pwede. Kung ganoon, paano ka napunta sa mundo natin?
Nataman ng kidlat. Don't lie to me. There's got to be a way para makaalis ka dito, isama mo ako, okay? Okay, huwag kang magpakatanga, aalis ako kung okay lang. Lumipad palabas ng bintana si Lance. Nakatayo si Lucy sa harap ng bintana, ang kanyang mga mata ay tila malungkot habang pinagmamasdan si Lance na umalis. Naunawaan ni Lance na palaging may ilang tao na pagod na sa mundo at gustong umalis sa mundong ito, ngunit sa kasamaang palad, imposible lang. Ayaw na ni Lance na mag-aksaya pa ng oras, 50 araw lang ang mayroon siya, ngayon ay pangalawang araw na, kailangan niyang pumasok sa Chinju Pavilion sa loob ng 5 araw at simulan ang gabay ng Pavilion Master, dapat. Naglakad si Lance sa kalye, ang mga tao sa kalye ay tila kilala si Lance at iniwasan si Lance. Nanlumo si Lance, ganoon ba kitikot si Raul Sang? Hulihin mo ang magnanakaw. Biglang sumigaw ang nasa harapan. Magnanakaw ka ate, kilala mo ba kung sino ako? I'm the young master of the Yun family, and I'll take this cane you've got my eye on. Hulihin ang magnanakaw. Bang! Napabagsak ang matandang iyon sa lupa sa pamamagitan ng isang sampal. Sumigaw ka ulit at papatayin kita. Nakita ito ng maraming tao sa kalye, ngunit walang nang-ahas na umakyat dahil ang kabilang partido ay ang young master ng pamilya Yun, at kahit na ang pamilya Yun ay hindi kasing husay ng pamilyang Sang, walang nang-ahas na guluhin ito. Sa oras na ito, lumakad si Lance. Interesado din ako sa saklay na ito. Inagaw ni Lance ang saklay na iyon. Ito ang pangalawang young master song. Okay, natural na ibibigay mo ito sa iyo kung gusto mo ito. Wala ring reklamo ang young master na iyon ng pamilya Yun. Pagkasabi niyan, ibinigay ni Lance ang tungkod sa matandang lalaki na natamba sa lupa. Ang matandang iyon ay tumingin kay Lance nang may takot. Matanda, bawiin mo, wala nang nang-ahas na nakawin ang sakle sa iyo. Sabi ni Lance. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Lance na naguguluhan, at sa wakas ay kinuha ang saklay na nanginginig, ang matandang ito ay tiyak na nakilala si Raul Sang. Sa sandaling ito, hindi lamang ang matanda, maging ang maraming tao sa kalye na nakakita nito ay natarante rin, itong Raul Sang ay nakainom ng maling gamot. Ang young master ng pamilya Yun ay abala sa pagsasabing, Raul Sang, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Nakakatuwa ka, di ba, ang pagiging mabait. Sinampal ni Lance. Raul Sang, ikaw. Sinaktan mo lang tong matandang to, magkano ba ang gastos mo sa pagpapagamot, ikaw na mismo ang maglabas, wag mo akong gawin. Raul Sang, may sakit ka. Bang! Pinatumba ni Lance ang young master na iyon ng pamilya Yun gamit ang isang suntok pagkatapos ay hinalungkat ang money bag na dala niya at sinipa siya. Matanda, ito ang medical fee na ibinayad niya sa iyo, umalis ka na. Wag muna. Salamat. Ang mga tao sa paligid ay tumingin kay Lance nang may pagtataka, maaaring ang kasumpa-sumpa na si Raul Sang ay magbabago na sa kanyang masasamang paraan. Ano man ang mangyari, ang bagay na ito na ginawa ni Lance kaninang umaga ay mabilis na kumalat sa isang bahagi ng populasyon ng Kanggu City. Ang unang hakbang ni Lance sa pagbaligtad ng kanyang imahe ay ang ganap na lumabas. Kailangan lamang ni Lance na ipagpatuloy ang paggawa ng mabubuting gawa, na tiyak na mabubure ang katanyagan, upang ang may-ari ng Chinju Pavilion ay magkaroon ng posibilidad na gabayan ang mga medikal na kasanayan ni Lance. Maliban doon, walang ibang paraan para pagbutihin ni Lance ang kanyang mga kasanayang medikal. Imposible para kay Lance na pilitin ng may-ari ng pavilion na iyon na gabayan ang mga medikal na kasanayan ni Lance, hindi banggitin na ang lakas ni Lance ay hindi maaaring manalo sa isang laban, at kahit na gawin niya ito, ang mga tao ay hindi handang gabayan siya, at pagbabanta. Gagabayan lamang niya siya sa maling direksyon. Si Lance ay hindi nagpatuloy sa paggawa ng mabubuting gawa sa kalye pagkatapos gumawa ng mabuting gawa. Kung gumawa siya ng napakaraming kabutihan sa isang araw, maiisip kaagad ng mga tao na kusa siyang kumilos. Nang dumaan si Lance sa isang kalye, bigla niyang nakita ang isang bahay sa kanyang harapan na puno ng mga puting parol at puting tela, na parang may libing sila.
Pumasok si Lance at nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa apuyan, si Yang Kaisho lang ang gustong kunin ang kanyang ulo sa isang berdeng bahay. Nakita din ni Lance ang isang batang babae na nakaluhod sa lupa na nakasuot ng damit na nagdadalamati. Ang babaeng ito ay ang beauty na dumating para patayin siya kagabi. Agad na pumasok si Lance sa spiritual hall. Laking gulat ng mga taong iyon nang makita nila si Lance, lalo na ang lalaking binugbog lang ni Lance sa greenhouse, mapuputi pa rin ang labi nito sa mga sandaling iyon at tila malubhang nasugatan. Anong ginagawa mo dito? Sa sandaling iyon, kinampes ng espada ng assassin na tinatawag na Yancy si Lance. Kaching! Nilabanan ni Lance ang kanyang espada sa isang iglap. Sinabi niyang kay Sho na, "Little she, umatras ka, kahit ako ay hindi niya kapareha." Pagkatapos sabihin iyon, galit na tumingin si Yang Kaisho kay Lance at ngumuso, "Raul-sang, gusto mo pa bang pumunta at sirain ang bangkay?" Sinabi ni Lance, "Kukunin ko ang isang stick ng insenso at aalis." Tinapos ni Lance ang 3 paso ng insenso, yumuko ng ilang beses, pagkatapos ay tumayo at naglakad papunta kay Yang Kaisho at sinabing, "Tumayo ka." Pagkatapos sabihin iyon, sinaksak ni Lance ang ilang pilak na karayom A-sentimo, sa katawan ni Yang Kaisho. "Ikaw." Makalipas ang ilang minuto, sinabi ni Lance, "Ang iyong mga sugat ay gumaling na." Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Lahat ng mga taong iyon ay tumingin kay Lance nang may pagtataka. Walang gustong gawin si Lance, nakasalubong niya sila, isang haligi ng insenso, tutal, pinatay siya ni Raul-sang. Pagkatapos ay bumalik si Lance sa bahay. Si Wang Kai ay pinatay, si Lance ay walang natira sa mga tagasunod. Ikalawang Young Master, bumalik ka na, kalahating araw ka nang hinahanap ng guro at matandang guro. Sabi ng isang katulong. Hinahanap ako para saan? Dapat kang pumunta ngayon. Alam talaga ni Lance, malamang noong umaga na sinampal ni Lance si Qin Tiansang. Dumating si Lance sa lobby, at siguradong maraming tao ang naghihintay sa kanya. Pumasok si Lance. Nagtanong ang isang medyo may edad na lalaki, totoo ba ang sinabi ng masipag na si Tian? Alam ni Lance na ang taong ito ay maaaring ang ama ni Raul-sang. Oo. Ikaw, sinampal mo talaga si Flying Qin Tian. Tanong ng isang matandang lalaki, ang matandang ito ay lolo ni Raul-sang. Sa kanyang puso, nag-iisip si Lance kung mayroon ba siyang anumang magagandang bagay, tulad ng mga merit method o anumang bagay, ngunit dapat wala, dahil ang pag-abot sa antas na ito ay hindi na isang kadahilanan sa mga merito na pamamaraan. Isipin na lang ang martial arts ni Lance, kung ito ay nasira, ang kanyang swordsmanship ay magiging 9th grade martial arts lamang. Oo. Hindi ako naniniwala. Sabi ng isang babae, ang babaeng ito ay ina ni Raul-sang. Nako, hindi mahalaga. Noon lang, biglang inatake ng babae si Lance, sinusubukang-subukan ang kanyang martial arts skills. 799. Boom! Sinampal ni Lance ang kanyang ulo nang hindi lumingon. Wow! Sa isang iglap lumipad ang babae. Ah! Ang mga tao ay tumingin kay Lance sa gulat. How dare you? Even a mother dare to hit. That middle-aged man shout. Ngumiti si Lance, gusto niya akong subukan, paano niya ako susubukan kung hindi ko siya sinaktan, tsaka, hindi ko siya nasaktan. Sige, aalis ako kung wala nang iba. Lalakad na sana si Lance palabas ng bulwagan, pagkaalis niya, isang napakatalim na tunog ang nagmula sa kanyang likuran, hindi, sa totoo lang, ito ay tumutusok, ang tunog ay napakatalim na ito ay naging parang isang espada na sisaksak. Isang tao, at hindi nakikita. Ah! Nakaramdam si Lance ng pananakit sa kanyang ulo, hindi, masakit ang kanyang buong katawan, tiyak na imposibleng malaman kung aling bahagi ng kanyang katawan ang masakit. Walang kalaban-laban si Lance, ngunit, pilit na tumalikod si Lance, naiintindihan pa rin niya kung sino ang naglunsad ng sound attack sa kanya, oo, isang napakalakas na sound attack. Ito ay isang matandang babae na may puting buhok, ang matandang babae na ito ay ang lola ni Raul-sang, ang pangalawang pinakamahusay na dalubhasa sa Kanggo City,
ang kanyang martial arts realm ay ang gitnang yugto ng Unity Realm, ngunit, siya ay maaaring maiuri bilang pangalawang pinakamahusay na eksperto sa Kango City, halatang hindi siya umasa sa martial arts, pero, the sound attack, na kaya niyang lumaban sa kahit anong level ng late Unity Realm, ito ang dahilan kung bakit siya ang pangalawang pinakamahusay na eksperto sa Kango Lungsod. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, pinigilan ng matandang babae ang kanyang pag-atake sa boses. Ang hindi maipaliwanag na sakit sa katawan ni Lance ay natapos lamang, masyadong malakas, si Lance ay walang kalaban-laban, sa mga tuntunin ng kaharian ay si Lance ay nasa likas na kaharian lamang, hindi pa talaga isang kaharian. Lola! Tawag ni Lance sa tono ng boses ni Raul Sang. May dahilan kung bakit tinawag ni Lance ang kanyang lola, napakalakas ng kanyang pag-atake sa boses, kung gayon tiyak na nasa kanya ang sekreto ng sound technique, kung ibabalik niya ang sekretong ito kay Bella, baka sa hinaharap ay maaari ring si Bella. Maabot ang napakalakas na antas. Kaya naman siniguro ni Lance na makuha ang sekreto ng kanyang sound method, kaya naman tinawag ni Lance ang kanyang lola. Little Raul, sabihin mo ng tapat kay lola ang lahat ng nangyari sa iyo. Utos ng matandang babae. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, tila ngayon, maaari lamang siyang umasa sa panlilinlang at gumawa ng dahilan para magpaliwanag. Lola, hindi ko masabi. Si Lance ay gumawa ng mahiwagang dahilan. Bakit hindi mo masabi? Kahit ako hindi ko kayang magsalita. Lola, ako? Mabuti. Isang tao lang ang masasabi ko sa iyo, at hindi mo masasabi sa iba, kung hindi, papatayin ka nito. Kinailangan ni Lance na gumawa ng isang mahiwagang kwento upang maitago ito. Sige, sumunod ka sa akin. Dinala si Lance sa isang lihim na silid. Little Sang, makakausap mo na si Lola. Noon lang sinabi ni Lance, Lola, sa totoo lang, hindi ako dod, talagang henyo ako. Little Sang, napanood ka na ni Lola mula noong bata ka, hindi mo pa ba malalaman kung genius ka, Lola? Sabihin mo, anong nangyari sa iyo? Medyo natakot si Lance nang makitang medyo mahigpit ang matandang babae na ito, masyadong malakas ang kanyang voice attack. Lola, totoo po, may master po ako sa likod ko, lahat ng skills ko ay itinuro niya, pero ginawa po niya akong ilihim at sinabihan akong umarte na parang talo, ito ay para mas magawa ko ang kanyang ginagawa. Kailangan kong gawin sa hinaharap. Paano ko nalaman na kasama ka? Ano? Lola, maniwala ka sa akin, wala kang magandang malaman, ang lalaking nasa likod ko, not to mention you, is no match for even 100 grandparents. I don't know his exact realm. All I know is that siya ay nasa Unity Realm Great Perfection, at sinabi niya na pagkatapos niya akong sanayin, gusto niyang magawa ko ang isang bagay na napakahalaga, na parang may kinalaman ito sa Emperor. Ang matandang babae ay tumingin kay Lance na may pagkalito. Lola, yun lang ang masasabi ko, at yun lang ang alam ko. So, I've been acting like a dude all these years. Kung ganoon nga, bakit mo ipinakikita muli ang iyong martial arts skills ngayon? Ito ay dahil, kahapon, ang Panginoon sa likod ko ay dumating upang makita ako, at bigla niyang sinabi sa akin na ang operasyon ay ipagpapatuloy, at ang gawain na kailangan kong tapusin ay ipinaubaya na sa iba, tulad ng ginawa ko. Hindi pa ako umabot sa lakas ko. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi dapat ibunyag ng maaga, kung hindi, kapag nabigo ang kanilang operasyon, malamang naisipin nila na may mga sekreto akong nailabas. Ano? Mahiwaga, baka may nagtangkang agawin ang trono. Siguro, Lola, mas mabuting itigil muna ang pagtatanong, bagamat ang ating sang family ang numero unong pamilya sa Kango City, sa labas, ang ating pamilya ay hindi gaanong. Sige. Hindi na kita tatanungin, buti na lang hindi ka basura, sa huli. Walang pakialam na ngumiti si Lance, Lola, napakalakas ng sound attack mo. Sentimo, syempre sayang wala kang talent para dito, kung hindi, itinuro ko sa iyo. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Lola, anong uri ng pamamaraan ang iyong ginagawa? Tai Zuan Yin, ano, gusto mo talagang matuto?
Kung payag si Lola, syempre gusto kong subukan, hindi naman siguro ako may talent para dito, hindi ko naman itinatago kay Lola, hindi lang ako talented sa martial arts, alam ko rin ang medical arts, ay. Umakyat na ako sa ikalimang antas. At saka, alam ko rin ang sining ng enchantment, at naabot ko na. Lower 6th level. Hindi alam ni Lance kung sa mundong ito, ang mesmerism ay walang grado bilang well, kaya agad niyang binago ito sa grade 6 at hindi niya alam kung maghahayag ito. Sa kabutihang palad, tama si Lance, sa mundong ito, ang mesmerism ay nasusukat din sa kung gaano karaming mga grado ito. No way, it's really fake. Nagulat ang matandang babae. Syempre totoo. Hindi ako magsisinungaling sayo, bagamat si kuya ang unang binata ng Kango City, wala siyang kwenta sa harapan ko. Little Raul, mahirap paniwalaan na totoo ito. Hehe Lola, apo mo ako, pareho kayong malakas ni Lolo, paano ka nagkaanak ng basurang tulad ko? Hahaha oo nga sabi ko sayo, paano tayo magkakaroon ng walang kwentang apo, kaya malalim ang tago, ikaw ang ultimate genius ah. Hush! Lola, keep a low profile. Although I'm not need to complete the tasks behind the scenes now, God knows what those people behind the scenes want, they have secretly trained me, maybe, there will be a day when I kakailanganin. Okay, masaya si Lola at hindi ka napipilitin pa, kaya ingatan mo ang iyong sarili. Punta ka sa kwarto ko sa gabi, tuturuan kita ng Tai Zuan Yin, kung may talent ka, matutunan mo ito. Salamat, Lola. Tuwang-tuwa si Lance sa loob. Sa wakas ay oras na para makuha si Tai Zuan Yin. Nagtanong si Lance, Lola, gaano kahusay itong Tai Zuan Yin? Hahaha, Raul, hindi nagsisinungaling si Lola sa iyo, ang Tai Zuan Yin ni Lola ay isa sa 10 pinakamahusay na sound method sa kontinente, ito ay isang lihim ng martial arts ng ika-10 baitang. 800. Wow! Tuwang-tuwa si Lance, sa mga tuntunin ng rango, ito ay mas mataas pa sa pagiging espada ni Lance. Idinagdag ng matandang babae, ang aking Tai Zuan Yin, kasama ang isang Onyx Jade Bust na nakuha ko dati, at ang aking kakaibang bakal na mouth airflow, ang lakas ng pag-atake ng Lola na may casual na sipol ay umabot na ngayon sa pinakamataas na martial power na ika-14 na rango. Wow! Hindi katakatakang napakalakas ni Lola. Abalang-abala si Lance. Ang Tai Zuan Yin na iyon ay isa lamang ika-10 baitang martial art, kung ito ay Tai Zuan Yin lamang, magagawa lamang nitong gamitin ang kapangyarihan ng isang ika-10 baitang martial art, ito ay masyadong mahina para sa isang malakas na tao sa Unity Realm, kaya kung paano gumamit ng mas malakas na kapangyarihan sa kalaunan ay nasa individual ang lahat upang maunawaan at makalikha. Tulad ng pamamaraan ng saber ni Lance, ito ay 9 na grado lamang, ngunit si Lance na may mabigat na espada ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng 13 grado, syempre. Ito ay ang mas mababang 13 grado ng martial arts power. Gumamit si Lance ng isang mahiwagang kwento para lokohin ang pamilyang Sang, ngunit syempre, walang sinasabi kung maghihinala sila, gayunpaman, misteryosong sinabi ito ni Lance na kahit ginawa nila, iisipin lang nila na ayaw ni Lance. Para sabihin ang totoo. Nang gabing iyon, tumungo si Lance sa silid ng matandang babae. Pagkatapos, kabisado ni Lance ang sekreto ni Tai Zuan Yin, at nang bumalik siya, itinuro ito ni Lance kay Bella. Lola, pagkatapos ay babalik ako at mag-practice ako ng maayos. Mabuti. Masayang umalis si Lance. Pagkaalis ni Lance, isang matandang lalaki ang nagsabi, matandang babae, naniniwala ka ba talaga dyan? E paano kung hindi ka maniwala, kung nagsisinungaling si Little Raul sa atin, halata naman na ayaw niyang sabihin sa atin ang totoo, dahil ayaw niyang sabihin sa atin ang totoo, bakit natin siya pipilitin? Anyway, kahit ano pa ang totoo, pero naka-display ang lakas niya, hindi inner level waste ang apo natin, tama na. At saka, what a pleasure, akala ko sayang, pero hindi ko ine-expect na ganito pala kalaki ang sorpresa, hehe, ang galing ni Little Sang, Spike yung kuya niya na hindi alam kung ilang kalye ang pupuntahan. Kinabukasan. Handa na si Lance na umalis muli sa Qingju Pavilion.
Pagkatapos ng lahat, ang layunin ni Lance ay matuto ng mga medikal na kasanayan at iligtas si Sally, anuman ang pangalawang kahalagahan. Siyempre, ang nakakabighaning pamamaraan sa 100 Flowers House Little Lucy, kung maaari, gusto ni Lance na matutunan ito at bumalik upang magsanay nito mismo o ibigay ito kay Leslie. Bago pa man lumabas ng pinto si Lance, nabangga niya ang kanyang kuya Chin Tiansang. Si Chin Tiansang ay mukhang pagod na pagod, at ang kanyang katawan ay puno ng alak. Kung hindi ako nagkakamali, ngayon lang bumalik si Ching Lo o isang katulad niyan. Raul? Saan ka pupunta ng napakaaga? Sabi ni Chin Tiansang sa paraang yin at yang. Tumingin sa kanya si Lance, ang dahilan kung bakit napakahina ng magdamag na kapatid na ito ay may malaking kinalaman kay Lance, dahil biglang naging napakalakas at talino ni Lance, isipin kung gaano siya nito tinamaan. Kuya, magandang umaga. Hindi nag-abalang makipag-usap sa kanya si Lance at lumakad palayo. Tumigil ka. Kuya, meron pa ba? Pupunta ka na naman ba sa greenhouse? Walang pag-aalinlangan na tumango si Lance, oo, ako ang Chingju Pavilion. Oo, mas malakas ka sa akin ngayon, syempre pwede mong baliwalain ang nararamdaman ko, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Ngumuso si Lance, Chin Tiansang, hindi ka gusto ni Miss Blue Pearl, gumising ka ng maaga, sige, ayokong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo nang walang kaparerekon. Tumalikod si Lance at umalis. Sa di kalayuan, may lumabas na boses, Raul. Hoy, Lolo, ikaw pala. Ito ay isang matandang lalaki na tumatawag mula sa isang pavilion ilang dosenang metro ang layo. Lance. Lumipad sa pavilion na iyon. Lu, saan ka pupunta ng ganito kaga? Lolo, pupunta ako sa Chingju Pavilion. Para saan ang pupuntahan mo sa Chingju Pavilion? Sentimo. Nako di ba sabi ni Lola, magaling din naman akong magpagaling syempre mag-aaral ako ng hilang, gusto ko pagbutihin ang level ng hilang ko, kasalukuyang nasa 5th level ako, gusto ko. Banggitin ang ikapitong antas pataas o pababa. Hindi ka para sa babaeng Blue Pearl na yan. Syempre hindi. Akala ko nilalapitan mo ang babaeng Blue Pearl na may layuning mag-aral ng medisina. Nag-overreact si Lolo, hindi ko na kailangan pang itago ang sarili ko bilang isang dud at loser, kaya hindi ko na kailangang gumawa ng napakaraming masamang bagay na nagpapasakit sa aking sarili. Sa kasamaang palad, ang aking imahe ay naging napakaugat na ang may-ari ng Chingju Pavilion, na hindi gumagabay sa akin sa pagpapagaling, ay walang pagpipilian kundi dahan-daang baguhin ang kanyang impresyo sa akin. Lolo, alis muna ako. Little Sang, gusto mo talagang matuto ng medical arts? Oo naman. Well, bibigyan ka ni Lolo. Paano mo ako tutulungan? Ang Chingju Pavilion Master ay may utang na loob sa akin, ako mismo ang pupunta at kakausapin ang Pavilion Master at hihilingin sa kanya na turuan ka ng medical na sining, sa palagay ko ay hindi siya tatanggi, kahit na hindi siya masaya, siya papayag. Natuwa si Lance, mukhang naging maayos naman ito, na nagligtas kay Lance mula sa patuloy na pag-aaksaya ng kanyang oras sa pagsisikap na gawing tama ang kanyang imahe. Salamat, Lolo. Kung gayon ay umalis na tayo. Mabuti. Hindi nagtagal, dumating sa Chingju Pavilion at nakipagkita kay Miss Blue Pearl. Sa pagkakataong ito, hindi lumabas si Miss Blue Pearl para itaboy si Lance, dahil dumating din ang lolo ni Raul Sang, ang numero 1 eksperto sa Kango City, na hindi nang ahas na magbigay ng mukha. Bukod dito, si Lance ay hindi tumingin pa kay Blue Pearl simula nang pumasok siya sa Chingju Pavilion, na medyo naguluhan kay Blue Pearl. Magbigay galang kay Senior Songjin. Sa batika ng Pavilion Master, nagbigay pugay ang Pavilion Master sa lolo ni Raul Sang. Pavilion Master, hindi na kailangang maging magalang, hinahanap kita ngayon, may hihilingin ako. Medyo nagalit ang may-ari ng Chingju Pavilion, naisip niya, hinanap niya siya tungkol kay Raul Sang at sa Blue Pearl, gusto ba niyang ipangako niya ang Blue Pearl kay Raul Sang? Please speak, Senyor. Mahinahong sabi ng Pavilion Master.
Ang apo ko, si Raul, mahilig din siya sa medical arts, kaya gusto kong magmakaawa sa Pavilion Master na tulungan akong gabayan siya sa medical arts. Senior, patawarin mo sana ang aking kawalan ng kakayahan. Naisip ng Pavilion Master na ang dahilan ni Lance sa pagpunta rito upang mag-aral ng medikal na sining ay para lang lapitan ang Blue Pearl sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aaral ng medisina. Mukhang hindi nasisiyahan ang lolo ni Raul Sang at sinabing, napakawalang galang. Minsan ay may utang ka sa akin, kaya isaalang-alang mo ito bilang pagbabayad sa akin ng pabor na iyon. Masungit ang lolo ni Raul Sang, tila hindi mabuting tao ang lolo ni Raul Sang, at medyo magagalit na siya nang makitang hindi nagmumuka ang master ng museum. Senior, ayaw talagang matuto ni Raul Sang ng medical arts, sinasamantala lang niya ang pagkakataon na lapitan ang anak ko, patawarin mo ako sa pagtanggi. Pavilion Master, huwag kang mag-alala tungkol dito, ang aking Raul ay napakahusay na maaaring hindi siya interesado sa iyong anak, labis kang nag-aalala. Natigilan ang Pavilion Master. Ngumiti si Lance, Pavilion Master, narito talaga ako para matuto ng medikal na sining, at sa totoo lang, ako ay kasalukuyang nasa ika-5 antas, mas mahusay kaysa sa iyong anak. Sumimangot ang Pavilion Master, mas mabuti pa sa kanyang anak na babae. Anong pagmamayabang na paghahambing? Sinabi ni Lance, kung gayon, paano ito? Hayaan mo akong makipagkompetensya sa iyong anak na babae, at kung ang aking medikal na kasanayan ay hihigit sa iyong anak na babae, same time mong tuturuan ako, paano iyon? Kung matatalo ako, hindi na ako gagawa ng isa pang hakbang patungo sa Chinju Pavilion. Oh,